Ang kalupitan ay hindi ang angkop na pamamaraan upang ipatupad ang mga batas at panuntunan. Sa halip, ito ay maling pag-unawa at pag-abuso sa tunay na dahilan kung bakit may batas at panuntunan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon." Sinabi rin ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay rigidity. Mga kapatid, naka-encounter ka na ba ng taong napaka-rigid? Yung para bang nakatungtong ka sa numero. O kaya parang yung laro ng mga kabataan noon, step, no, step, no. Di po ba ang hirap pakisama sa taong sobrang rigid? Sapagkat yung rigidity ay humahad lang sa atin para una tayo maging malaya, para tayo maging masaya. Imagine the situation of Jesus. Yung rigid society na kanyang ginagalawan. Yung strict observance of the law. Na halos hindi na nakakatulong ang batas, kundi nagpapahirap pang lalo sa mga tao. Para saan ba ang mga batas? Para saan ba yung mga panuntunan? Hindi ba't ang mga batas at panuntunan ay una, ibinigay ng Diyos para maging maayos tayong lahat? Para maging mapayapa? Para malaya tayong makagalaw, makagawa ng kabutihan sa isa't isa? Para maingatan natin at maprotektahan natin ang isa't isa? Para magkaroon ng harmony? Para magkaroon ng makahulugang pag-iral kasama ang bawat isa. Pero kapag ang batas ay ipinatupad ng sobrang higpit, kapag ipinatupad ang mga batas na rigid, yung rigid observance, strict observance, pwedeng gamitin ang mga batas na ito para sa halip na makatulong ay mang-abuso, sa halip na magpalaya ay lalong magkulong o maglagay sa tanikala sa mga tao. Kaya nga ito yung gustong bigyang diin ng Panginoon at kanyang tinutuligsa ang strict observance ng mga batas ng Diyos. Batas ni Moises na ipinapatupad ng mga Pariseo. Tulad na lamang ng law of the Sabbath na several times ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng himala sa panahon ng Sabbath na kahit yung pagpapagaling ay ipinagbabawal. Kaya di ba't minsan sinabi ng Panginoon, ano ba ang mas mabuting gawin
sa araw ng Sabat? Ang pumatay o magbigay buhay? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? This is liberation. Pagpapalaya sa mali at sa istriktong pagpapatupad ng batas. Nais ni Jesus na makalaya tayo. At ano ba yung magpapalaya sa atin sa mga mahigpit na pagsasakatuparan ng batas? Pagmamahal. Dapat ang pagmamahal ang pinakamataas na uri ng batas. The law of love. Not the law of the Sabbath. Because, sabi nga ng Panginoong Jesus, ang Sabbath, ibinigay ng Diyos sa tao para magpahinga, para makarecover, para makakuha ulit ng lakas para sa mga susunod na araw. Ibinigay ang Sabbath para sa tao. Pero ang tao hindi nilikha ng Diyos para sa Sabbath. Yan ang nangyayari sa panahon ni Jesus. Na tipong ang bawat tao ay kinakailangang umayon kung ano ang nasusulat sa batas ng Sabbath. Na hindi na nag-iisip, hindi na pinapagana yung common sense, hindi na pinapagana ang puso. Kapag puso ang nawala sa pagsasakatuparan at pagpapatupad ng batas, ang batas ay nagiging mapaniil, ito'y mananakal. Aalisin ng mga batas na ito ang ating kalayaan. Para bang ang tingin sa atin ay mga robot, mga machines, na automatic na susunod kung ano ang sinasabi ng batas. Pag-ibig ang magpapalaya sa atin sa ganitong klaseng rigidity. Kaya nga ikinuwento ng Panginoong Jesus yung kwento ni David nang magutom sila. Kahit bawal, kinain nila ang pagkain ng mga pari doon sa tolda. At ito'y pagpapakita ng pagpapalaya, no? Ng mapagpalayang layunin ng batas. Sabi nga, there is always exceptions sa mga batas. Pero hindi naman puro exemptions, no? Napakahalaga na bigyang kahulugan, napakahalagang maging tama ang pagsasakatuparan ng mga batas. At ang magdadala sa atin sa kaganapan ng mga batas ay walang iba kundi ang pag-ibig. Yan si Jesus. Dinadala tayo sa pag-ibig. Na ang pag-ibig ang siyang magiging batayan, ang pag-ibig ang siyang magiging sukatan ng lahat ng mga batas, at kung tama pa ba ang pagsasakatuparan natin ng mga batas na ito. Ang pag-ibig ang siyang magpapalaya sa atin sa batas. Batas ng tao. Kaya nga ang batas ng Diyos ay sinamarize ng Panginoong Jesus, hindi po ba? Yung 10 Commandments, Jesus summarized them in 2. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. And later on, Jesus even summarized it into 1. Love, pag-ibig. Magmahalan kayo. Ito ang utos ni Jesus. At yung pagmamahal na yon ang siyang magpapalaya sa atin sa lahat ng bagay. Pagmamahal na ano? May batayan. Hindi pagmamahal na walang batayan. Hindi sarili ang batayan, hindi iba ang batayan, kundi ang batayan ay si Jesus. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mga kapatid, ito ang tunay na batas. Ito ang magpapalaya sa atin. Kapag ang mga batas natin ngayon ay tinanggalan ng pagmamahal, ito'y nagiging mapang-api. Ito'y nagiging mapanlait. Ito'y nagiging mapanira. Ito'y nagiging mapanakal at mapaniil. Lagyan natin ng pagmamahal ang lahat ng batas na ating ginagawa at ang lahat ng batas na ating ipinatutupad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, alisin mo ang hindi totoong batas sa aming puso. Palitan mo ng totoong batas at ito'y ang batas ng iyong pag-ibig. Nawa araw-araw kami matuto at lumago
sa iyong pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.